Ika-25 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang naglalagablab na apoy sa kalagitnaan ng gabi habang may formal na nagsasalita sa grupo. Una sa lahat, kailangan nating malinaw na ipakita sa buong Hidden Dragon Division na mayroon tayong bitbit na mga pana at tiyaking mapapansin at makikita nila ito ng husto. Ang ibang mga grupo kasi ay siguradong hindi magdadala ng mga pana. Nagtatakang napasabi naman si Wujin sa kanya, ano? Kailangan ba talaga nating umabot sa ganitong uri ng pamamaraan? Napatingin din si Danmak kay Hamin at napatanong din. Oo nga, parang matagal mo nang pinagplanuhan ang bagay na ito mula pa sa simula. Direktang tumugon sa kanila si Hamin, syempre naman. Akala ninyo ba ganoon kadaling linlangin at paikutin ang tulad nila? Kailangan nating magmukhang isang magulo at walang kaayusang Fierce Dragon Division. Dagdag pa sa kanila ni Hamin ng may kumpiyansa, sa ganoong paraan, ibababa nila ang kanilang sariling pagbabantay sa atin. Nakakunot ang noo ni Tang Jin habang napakaseryoso ng naging tingin at pagkatapos ay sinabi niya. Tama ang kanyang point, matagal na nila tayong minamaliit, kaya hindi na kailangang maramdaman pa nilang banta tayo sa kanila. Kailangan nating ipakita ang ating mga sariling kahinaan bilang pain. Dagdag pa niya sa grupo, kahit hindi man basta mahulog dito ang iba. Siguradong sigurado akong mahuhulog at kakagaitin ito ni Tang Chu. Naalala bigla ni Danmak ang ginawang pag-atake ni Tang Chu noong nakaraan habang sinasabi, oo, ang lalaking yon ay kilalang palaging kumikilos ng mag-isa sa laban. Nagsalita rin si Li Paiong at nagtanong, kung ganoon, ano naman ang susunod nating gagawin? Muling sinabi sa kanila ni Hamin, aakitin natin sila papunta sa isang partikular na lugar na pabor sa ating estilo. Isang lugar kung saan mahihirapan silang gamitin ng maayos at malaya ang kanilang sariling martial arts. Sumagot naman si Wujin, pero mayroon nga ba talagang ganoong uri ng lugar sa bundok? Napalagay ng isang kamay sa kanyang baywang si Hamin at sinabi pa sa mga ito, mabuti na lamang at may natagpuan akong isang lugar na kaunti lamang ang layo mula sa mismong pasukan. Mahirap para kay Namgang Jihu na gamitin ng maayos ang kanyang sikat na limitless sky sword doon. Maraming matataas na puno na hahadlang sa kanya kung gagamitin niya ang kanyang buong lakas, pero sapat lamang ang laki ng espasyo para hindi rin niya gustong magpigil. Napaisip si Li Paiong habang napahok sa kanyang baba at sinabi, oh, kung direktang lalaban tayo ng harapan, tayo ang siguradong mapapahamak. Kaya ang tamang plano ay pukawin muna sila gamit ang mga pana, paghiwa-hiwalayan sila, at pagkatapos ay akitin sila pumasok sa patibong. Makikita ang naglalagablab na apoy habang sinabi pa ni Hamin sa kanila, ano sa tingin ninyo, guys? Kung ganoong klaseng lugar, malaki ang posibilidad na gumana ito. Tingnan at suriin natin ng magkakasama bukas, napakaseryoso ng mga tingin ng apat na tahimik lamang na nakikinig. Naglagay ng dagdag na kahoy sa apoy si Tang Jin at sinabi, well, maaaring magkaroon pa rin ng ilang hindi inaasahang pangyayari sa gitna ng laban. Dagdag pa niya sa grupo, pero sa tingin ko, sa ngayon ay wala na tayong mas maganda at mas epektibong plano kaysa rito. Balik sa kinaroroonan ng grupo ni Tang Chu. Mabilis nilang hinarang ang mga nakamamatay na palasong tin iron ng grupo ng ating bida. Napakaseryoso ng mga tingin ng mga ito habang patuloy sa mabilis na pagwasiwas ng kanilang mga espada upang harangan ang bawat palaso. Nagtalikuran ang buong grupo ni Tang Chu habang sinasabi nito ng may matinding inis sa mukha. Talagang nagawa ninyo kaming palibutan. Isinigaw nito ng may sobrang galit sa mukha, talaga bang iniisip ninyong makakaligtas kayo matapos gawin ang ganitong panlilinlang? Mga buwisit kayo, dudurugin ko kayo ngayong araw na ito. Napalingon ang kasama nito at isinigaw sa kanya, Tang Chu, kumalma ka muna. Maaaring isang patibong lamang nila ito. Nangangalit ang mga ngipin ni Tang Chu at galit na sinabi, patibong. Mula sa mga mahihinang yon. Sinabi pa ng isa niyang kasama, huwag kang mag-alala. Kahit ano pa ang subukan nila, kailanman ay hindi nila tayo kayang talunin. Muling sinabi naman ni Tang Chu, sa pagkakataong ito, ipapakita natin sa kanila kung sino talaga ang mas malakas. Muling sinabi ng babaeng kasamahan nila, sandali lamang. Biglang may isang mabilis na nawala sa kanilang kasalukuyang posisyon. Ito pala ay si Tang Chu na naiinis na sumusugod habang sinasabi. Tang Jin-san, naghahanap ka ng pagkakataong makaganti, hindi ba? Nakahanda na ang lahat. Tapusin na natin ito minsan at magpakailanman ngayong araw.
Mula naman sa likod at gilid ng puno, napasabi sa kanyang sariling isip si Tang Jin, ayos, gaya ng ating inasahan, madaling-madali talagang nahulog si Tang Chu sa ating pain. Sinabi habang kinakausap ni Tang Jin ang kanyang mga kasamahan sa pamamagitan ng sound transmission, ngayon din, ako muna ang unang gagalaw. Mabilis na tumakbo palayo si Tang Jin habang mabilis ding sumunod sa kanyang likuran si Tang Chu. Habang galit na hinahabol ni Tang Chu si Tang Jin ay sinasabi nito, saan mo akala mo pupunta, Tang Jin-san? Makikita ang napakamabilis nilang paghahabulan sa gubat. Sa kabilang banda naman ay makikita ang iniwang grupo ni Tang Chu na nananatiling alerto sa anumang biglang pagsalakay habang patuloy din silang maingat na binabantayan ni Li Paiong. Napakaseryoso ng mga tingin ni Ji Hu habang nakakunot ang kanyang noo. Tahimik din na pinagmamasdan sila ng grupo ng ating bida mula sa malayo. Pinapanood sila ng ating bida habang nakahalukip-kip ang kanyang mga kamay at seryosong sinabi, nakakasakal at napakatindi ng sitwasyong ito. Napatingin naman sa kanya ang lalaking nakapula na nagtatakang sinasabi sa kanya, sandali, kailan mo pa? Napatingin ang ating bida sa kanya at masayang tumugon, ngayong malapit na tayong tuluyang maghiwa-hiwalay. Sino sa kanila ang pipiliin mong sundan? Labis na nagulat ang lalaki sa kanyang narinig na tanong. Napasabi naman si Ji Hu sa kanyang sarili, ang Tang Chu na yon, siya mismo ang nagdulot ng panibagong problema. Hindi ko alam kung anong matinding kasaysayan mayroon siya kay Dang Jin-san, pero ang gumawa ng ganoong kapusukang hakbang sa gitna ng mahalagang kompetisyon, sumagot naman ang isa niyang kasama, eksakto. Alam kong ganoon talaga siyang klase ng tao, pero kahit ganoon pa man. Napasabi rin ng babaeng kasamahan ng mga ito, mag-relax kayo. Tayo pa rin ang kilalang Fierce Dragon Division. Sinabi naman ni Ji Hu sa kanila, pero baka naman sobra na natin silang minamaliit. Mabilis namang napatingin ang babae sa isang anino na napakamabilis na tumatakbo sa gubat. Nakahalukip-kip ang kamay nito habang sinasabi, gumagalaw na naman sila. Dapat na tayong maghiwa-hiwalay at sundan sila. Kapag naghintay pa tayo ng mas matagal, lalo lamang magiging komplikado ang lahat. Napabuka naman ang kamay ng babae at sinabi, umalis na tayo bago pa tayo makasalubong ng ibang grupo sa bundok. Natahimik si Ji Hu at nag-aalalang sinabi sa kanyang isip, sobra silang lahat sa pagmamaliit sa kanila. Maliban sa akin, ang apat ay tuluyan ang nawala ng bakas sa kanilang mga galaw. Kung hahabulin natin sila ng napakalalim sa kabundukan at tuluyang mawala ang kanilang bakas, magiging isang napakalaking problema yon. Dagdag pa niya habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang espada. Well, kaya ko namang ayusin at tapusin ang lahat ng ako lamang mag-isa. Pero, bigla naman siyang mabilis na napalingon sa kanyang likuran dahil sa isang presensya. Isang babaeng nakapula ang makikita na napasabi sa kanya, ano ang dapat nating gawin ngayon? Bahagyang nagulat si Ji Hu at napasabi, sa ganitong sitwasyon, kailangan lamang nating pasukuin ang kalaban at dalhin siya sa mismong referee, tama ba? Ito pala ang Seonyugok Native Crouching Dragon Division Instructor na si Bigeong. Antas ng puwersa, ang saklaw at lawak ng puwersang ginagamit sa isang tunggalian o sparring match. Nakapikit na sinabi nito sa kanya, syempre naman, mag-ingat ka lamang sa mismong antas ng puwersang gagamitin mo sa kanila. Mabilis na ibinaling ni Ji Hu ang kanyang ulo at tumugon, naintindihan ko. Mag-iingat ako ng husto, kung ganoon, magkita-kita na lamang tayo rito pagkalipas ng 30 minuto. Tumugon ito sa kanya, naiintindihan ko. Oras na para harapin ang mga nakakainis na pesteng yun. Napatingin si Ji Hu sa gilid at nagtanong, aalis na kami, mananatili ba rito ang referee? Tumugon sa kanya si Bigeong, hindi maaari ang ganoon. Sasama ako kay Lady Namgang. Napatingin si Lady Namgang at gulat na napasabi, sasama sa akin. Makikita ang kabuuan ng kabundukan. Mula rito ay makikita ang isang taong napakamabilis na tumatakbo sa gubat. Sinasabi nito sa kanyang sariling isip, buwisit, 15 minuto na ang nakalilipas mula nang simulan nating sundan sila. Dapat ay magtipon muli tayo pagkatapos ng 30 minuto. Pero imposible na yung mangyari ngayon. Dagdag pa nito habang nakangiwi ang bibig, ang mas malaking problema ay kahit ganito nakatagal ang ating paghabol, hindi pa rin natin sila nahahanap. Napakakakaiba nito, minamaliit nga ba talaga natin sila? Dagdag pa nito habang malinaw na nakikita ang mga bakas ng paa sa lupa,
Mabuti na lamang at mga baguhan sila na nag-iiwan pa rin ng mga bakas ng paa sa daan, sinabi pa nito habang inihahanda ang kanyang espada, mga tanga. Ang pag-iwan ng mga malinaw na bakas na ganito ay napakadaling sundan. Napailing ng ulo si Ji-Hoo at nangangalit ang ngipin na sinasabi. Ano ba talaga ang binabalak nila? Ang mga taong ito, muling makikita ang mga malinaw na bakas ng paa sa lupa. Maingat na sinusuri ito ni Lady Namgang habang sinasabi sa sarili, may mali rito. Nagsanay sila sa internal energy, kaya dapat ay kaya nilang gumamit kahit kaunti ng light footwork. Namamariin ang tingin nito at sinabi pa. Kung talagang tumatakbo sila ng buong bilis, dapat ay gumagamit sila ng light footwork upang matakpan ang galaw, pero napakalinaw ng mga bakas ng paa na ito. Napatingin sa gilid at sinabi pa sa isip, parang sinadya talaga nilang iwanang malinaw ang mga ito para sa atin. At pagkatapos nyon ay dahan-daang tumayo si Lady Namgang. At sinabi pa sa sarili, ngayong naiisip ko, nasaan na nga ba ako? Masyado akong nahumaling sa pagsunod sa mga bakas kaya napunta na pala ako ng napakalalim sa kabundukan. Napatingin ng tahimik si Lady Namgang sa itaas ng mga puno. Mula naman sa hindi kalayuan ay makikitang tahimik lamang na pinagmamasdan siya ni Bigeong. Bahagyang napangiti ito at sinabi niya sa kanyang isip, mukhang ngayon lamang niya napagtanto ang lahat. Ang katotohanang kusa at direkta siyang pumasok sa isang malaking patibong. Mula sa pinakatuktok ng puno ay makikita ang ating bida habang sinasabi niya sa kanyang isip, na natili ang referee kasama si Baek Lee Pyong. Kaya siguradong gumawa ng hiwalay na kahilingan si Yeon Hamin, talagang pinagplanuhan ng mabuti at maigi ng mga taong ito ang kanilang buong estratehiya. Napangiti ang ating bida at proud na sinabi pa niya sa isip. Ang tunay nilang pangunahing target ay si Namgang Ji-Hoo, na maingat na inilalayo ni Baek Lee Pyong. Dagdag pa niya sa sarili, maliban kay Baek Lee Pyong, ang apat ay sadyang nag-iwan lamang ng mga malinaw na bakas hanggang sa isang partikular na lugar bago tuluyang burahin ang kanilang mga bakas at tuluyang mawala sa gubat. Hindi na kailangang gawin yun kay Namgang Ji-Hoo, kaya tiniyak nilang manatili ang referee kasama niya sa laban. Makikita ang apat na disipulo habang sinabi pa niya sa isip. Samantala, habang ang apat na tagasunod mula sa unang unit ng Hidden Dragon Division ay walang patutunguhang gumagala at naghahanap sa kabundukan, ang iba naman ay muling magtitipon sa itinakdang lugar at sama-samang haharapin ng mag-isa si Namgang Ji-Hoo. Napakaseryosong sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip, well, sinanay ko sila ng husto na para bang ako mismo ang gumaganap bilang si Namgang Ji-Hoo, kaya, siguradong magtatagumpay ito. At dito na po nagtatapos ang ika-25 kabanata. Ika-26 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang mataas at malawak na kabundukan kung saan may isang taong napakalalim at napakabilis ng paghinga. Ito pala ay ang mabilis na tumatakbong si Ji-Hoo. Naiinis at pabulong niyang sinasabi sa sarili, buwisit, ganito na katagal ang pilit kong paghabol, pero hanggang ngayon ay hindi ko pa man lang siya nasalayan. Dagdag pa niya habang patuloy at mabilis na tumatakbo sa gubat, base sa mga bakas ng kanyang mga yapak sa lupa, mukhang nakatatakot at alam niya ang ilang advanced na movement techniques. Napakaseryoso ng naging mga tingin ni Ji-Hoo at seryoso pa niyang sinabi sa kanyang isip, bukod pa roon, mukhang pamilyar at kabisado rin niya ang mga masungit at delikadong daanan dito sa bundok. Pero malinaw na ramdam ko ito, unti-unti na akong nakalalapit sa kinaroroonan niya. Kung magpapatuloy lang ako sa ganitong bilis ng kaunti pa, siguradong maabyutan ko rin siya. Makikita na mabilis siyang papasok sa isang makapal at madamong lugar. Pagkalabas niya rito ay may nakatayo at tahimik na naghihintay pala roon na si Lee Pyong. Biglang napangiwi ang mukha ni Ji-Hoo at gulat niyang sinabi, ano? Dito ka lang pala nagtatago at naghihintay. Napakaseryoso lamang na pinagmamasdan at tinititigan siya ni Lee Pyong. Dahan-daang tumayo at humarap si Ji-Hoo sa mismong tapat ni Lee Pyong habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang espada at nag-aalalang sinasabi sa kanyang isip, mukhang talagang sinadya niyang hintayin ako rito. Dahan-daang naglakad si Ji-Hoo habang nagtatakang nagtatanong sa kanya, ikaw ba si Baek Lee Pyong? Mahinahong tumugon naman si Lee Pyong. Tama, ako nga ang isang opisyal na disipulo ng Jongnam. Dagdag pa ni Lee Pyong sa kanya, talagang nasundan mo ako hanggang dito sa lugar na ito.
Mabuti, mahusay at magaling ka nga talaga. Napasabi pa si Lee Pyong sa kanyang sariling isip habang humaharap. Kailangan kong magpatagal at mag-ulol ng oras hanggang sa tuluyang dumating ang iba ko pang mga kasamahan. Napasabi naman si Ji-Hoo sa kanya habang humihingal, talagang napakahusay at napabilis mong tumakbo at magtago sa gitna ng kagubatan. Medyo napagod din ako ng husto dahil sa iyo. Nakatingin ng diretso kay Lee Pyong si Ji-Hoo habang sinasabi nito sa kanyang isip, may kaunti na akong narinig na mga tsismis tungkol sa lalaking ito. Sabi nila sa balita, tulad ko, mayroon din siyang sariling kwento at madilim na nakaraan na hindi niya maaaring basta pag-usapan. Pero hindi yon ang pangunahing problema ngayon. Masyado ko siyang hinabol ng malayo hanggang sa kailaliman at kadiliman ng kagubatan. Ang lalaking ito, siguradong may masamang binabalak at inihandang bitag. Hindi talaga ako mapalagay. Biglang nakita ni Ji-Hoo ang ating bida at ang kasama nitong isang lalaki na nakatayo sa itaas ng matarik na bangin at sinabi niya sa kanyang isip, ang mga taong yon, sila ang nakatatalagang judge at ang kanyang sariling instructor. Pero bakit pa kaya sinundan ng instructor ang laban hanggang dito? Talagang tila isang overprotective na magulang. Bahagyang napahikab ang ating bida habang pinapanood sila at sinabi sa kanyang isip, well, sa palagay ko ay hindi naman na yun mahalaga. Ayon naman sa mga opisyal na patakaran, hindi maaaring makialam at manghimasok ang sinumang instructor sa mismong laban. Bahagyang napangiti si Ji-Hoo at relieved na sinabi pa nito sa kanyang isip, yun man lang ay isang napakamagandang bagay para sa akin. Kung sakaling bumagsak at matalo ako sa mismong harap ng judge, hindi na siya makapagpapatuloy sa pag-atake nang hindi tuluyang inaamin ang kanyang pagkatalo. At pagkatapos nyon ay direktang sinabi ni Ji-Hoo kay Lee Pyong, ikaw. Ayaw mo bang sumuko na lamang ng maayos ngayon din? Mabilis na sumagot naman si Lee Pyong sa kanya. Ano ang pinagsasabi mo? Siyempre hinding-hindi ako susuko. Hindi ako ganoon kaduwag upang basta na lamang umatras. Napasabi pa sa isip si Ji-Hoo, oo nga pala, sa tingin ko bilang isang tunay na disipulo ng Jongnam, hindi ka nga basta at madaling susuko sa laban. At pagkatapos nyon ay seryoso niyang sinabi, kung ganoon ang iyong nais, tatapusin ko na ito agad-agad. Mabilis niyang inangat ang kanyang hawak na espada at napakaseryosong tumingin ng diretso kay Lee Pyong. Agad namang handang-handa na nag-ipon ng lakas si Lee Pyong. Mabilis din niyang itinaas ang kanyang matibay na kalasag at ang sarili niyang espada. At pagkatapos nyon ay napakaseryoso rin siyang tumingin ng pabalik kay Ji-Hoo. Napasabi ang katabing judge na kasama ng ating bida, mukhang magsisimula na ang matinding tunggalian. Napakatindi at napakabigat ng kanyang ipinapakitang presensya. Manahimik at tahimik lamang ang ating bida sa tabi. Lumingon ang ating bida at napabuntong hininga ng malalim habang nag-aalalang sinabi sa kanyang isip, huwag kang kabahan ng labis, Pyong ah. Noong nagsasanay pa lamang tayo sa ilalim ko, hindi ba't nakaharap ka na sa mas matindi at mas nakatatakot na pressure kaysa sa lalaking yan? Bigla namang nanlaki ang mga mata ng ating bida sa matinding gulat. Nakita niya si Ji-Hoo na napakamabilis na sumugod patungo sa kinaroroonan ni Lee Pyong. Biglang napangiwi ang kanyang mukha sa bilis ng galaw nito. At pagkatapos nyon ay mabilis na dumistansya si Lee Pyong upang makaiwas. Agad niyang mabilis na hinarang ang atake nito gamit ang kanyang hawak na kalasag. Ngunit dahil sa matinding lakas at bigat ng atake ay bahagyang umangat ang kanyang kalasag. Na ikinagulat at ikinanilag niya ng husto. Mabilis at walang patid na sumugod muli si Ji-Hoo sa kanya. Muli na namang matagumpay na naiwasan ni Lee Pyong ang ginawang sunod-sunod na atake nito sa pamamagitan ng bahagyang pag-iwas at paglihis ng kanyang katawan. Sa tindi ng hiwa ay mabilis na naputol ang pinakadulo ng buhok ni Lee Pyong. Malinaw na makikita ang matinding gulat sa mukha niya at napasabi sa kanyang isip, kaya pala, ito pala ang totoong lakas ni Namgong Ji-Hoo. Muli na namang napakaseryosong napatingin sa kanya si Ji-Hoo. Mabilis na buong lakas na sumugod si Lee Pyong gamit ang kanyang kalasag. Agad naman na napilitang napaatras si Ji-Hoo dahil sa ginawa niyang pagtulak. Agad namang mabilis na kumilos at bumawi si Ji-Hoo. Mabilis at sunod-sunod na inatake at pinalibutan niya si Lee Pyong, ngunit buong husay niyang hinarang ang lahat ng ito gamit ang kanyang kalasag at matagumpay na naharang ang bawat patak ng espada. Napangiwi si Ji-Hoo habang napapaisip at sinasabi sa sarili, hindi masama ang kanyang depensa.
Pero ang mismong puwersa sa likod ng kanyang mga ibinabato na atake gamit ang espada ay halos kalahati lamang ng sa kanyang instructor. Mabilis siyang humakbang ng isang paa at sinabi sa kanyang isip, sa ganitong antas lamang, baka kayang-kaya ko itong harapin at talunin. Malinaw na makikita ang mabilis at matatalas na hiwa sa hangin na ginawa ni Ji-Hoo. Napakamabilis niyang iginalaw ang kanyang espada sa paligid. Ngunit ang lahat ng matatalas na ataking ito ay matagumpay pa ring naharang at naisanggalang ni Lee Pai-ong. May hindi makapaniwala at naguguluhang mukha si Ji-Hoo habang sinasabi sa kanyang isip, ano? Ang lalaking ito, nakaharap na ba siya sa Celestial Palace Unfettered Sword dati pa? Paano niya nahaharangan ng buong linaw ang lahat ng atake ko? Bigla namang malakas na tumusok at bumaon ang espada nito sa isang malaking puno sa gilid. Napasabi pa si Ji-Hoo sa kanyang sariling isip. Bukod pa roon, masyadong masikip at limitado ang lugar na ito para magamit ko ng maayos ang aking estilo. Buwisit, ang napakalimitadong espasyo ay malaking nakaaapekto sa katumpakan at husay ng galaw ng aking espada. Muli na naman kasing tumama at hamampes ang kanyang espada sa batang puno. Dagdag pa niya ng galit kay Lee Pai-ong, napakaduwag mo. Sinadya mo talaga akong akitin at patakbuhin rito sa masikip na lugar na ito, hindi ba? Bahagyang napangiti ng pahiwatig si Lee Pai-ong at nagmamagaling na sinabi, hehe. Naghanda lang talaga kami ng mabuti para sa labang ito. Bahagi lahat ito ng aming maayos na estratehiya. Napangiwi si Ji-Hoo at gulat na napasabi, ano? Estratehiya. At ilang sandali pa ang nakalipas ay mabilis nang dumating ang iba pang mga kasamahan ni Lee Pai-ong. Masayang-masaya na napasabi si Lee Pai-ong, sa wakas. Dumating na rin kayo. At malakas na isinigaw ni Lee Pai-ong, Hamin. Unrow. Mabilis na dumistansya at lumayo si Ji-Hoo kay Hamin habang ito ay lubos na naiinis. Napasabi pa sa kanyang sariling isip, may dalawa pa. Bahagi rin ba talaga ito ng kanilang buong estratehiya? Mabilis na nakalayo at nakadistansya si Ji-Hoo sa kinaroroonan ng kanilang tatlo. Sinabi pa niya sa isip habang malinaw na makikita ang makapal na alikabok dahil sa kanyang mabilis na pag-atres. Masyado akong nakatuon at nakapokus sa pakikipaglaban sa kanya kaya hindi ko man lang napansin na mabilis na pala silang papalapit sa akin. Mariing napatingin si Lee Pai-ong at napasabi pa sa kanyang isip. Ha, lalo nang nagiging interesante ang mga pangyayari. Ako, ang sikat na si Namgang Ji-Hoo, ay tuluyan ba talagang naloko at naisahan ng grupong ito? Napakaseryosong nakatingin naman sa kanila si Ji-Hoo habang nakatayo silang tatlo at sama-samang pinagmamasdan at binabantayan ang bawat galaw niya. Sinabi naman ni Dan Mok sa kasama, napagaling at napakahusay ng ginawa mong pagtiis at pagpigil sa kanya, Pai-ong ah. Napatingin si Hamin sa gilid at masayang sinabi pa niya, dumating talaga tayo sa mismong tamang oras at pagkakataon. Hindi ba? Nagsalita rin si Lee Pai-ong sa kanila, oo. Matagumpay kong napalayo at naisukol siya sa ligtas na paraan para sa atin. Dagdag pa niya habang nakangiti, hehe. Siyempre, nagsanay tayo ng napakatindi para sa eksaktong sandaling ito. Sinabi pa ni Hamin sa grupo, nga pala, kumusta naman ang lagay niya ngayon? Muling nagsalita si Dan Mok habang nakatingin sa kaaway, mukhang medyo natataranta at nawawala na siya ng sariling pokus. Napangiti si Lee Pai-ong at sinabi, natural lamang na mangyari yun, hindi kasi siya malayang makakakilos at makagagalaw sa masikip na lugar na ito. At ngayong dumating na kayong dalawa upang tumulong, lalo siyang nawala ng timbang at balanse sa laban. Makikita rin ang bahagyang ngiti ng tagumpay sa mga mukha ni na Dan Mok at Hamin. Napatingin ang katabing judge sa ating bida at formal na sinabi nito sa kanya, isang napakagandang laban na 3 laban sa 1. Talagang pinag-isipang mabuti at pinaghandaan ang buong planong ito. Instructor, talagang napakahanga-hanga at napagaling ng iyong mga naging estudyante. Bahagyang napangiti naman ang ating bida habang nakatingin din sa gilid at mahinaong tumugon siya. Hindi naman, ang lahat ng ito ay sarili nilang diskarte at gawa. At hindi mo pa nga nakikita ang kabuuan ng lahat. Sinabi pa ng nagtatakang judge sa kanya, ha? Ano ang ibig mong sabihin doon? Darating din ba agad ang dalawa pa nilang kasamahan? Muling tumugon sa kanya ang ating bida habang napatingin sa kalayuan, well, bahagi nga yun ng aming naging plano. Pero, nang biglang muling nagsalita at nagtanong ang judge, talaga bang iniisip mo na basta-basta ninyong mahuhuli at matatalo ang isang kilala at malakas na anak ng Namgang clan?
Napapikit lamang ang ating bida habang tahimik niyang sinasabi sa kanyang sariling isip. Kung ganoon, bakit sa tingin mo ay nag-abala pa kami ng ganito Kat Indi? At malinaw na makikita ang kabuuan ng kabundukan. Napasabi pa ang ating bida sa sarili habang pinapanood ang kanyang buong grupo. Ayos, napakamaayos ng takbo ng lahat ayon sa plano. Matagumpay namin siyang naisukol at naipit sa isang sulok. Pero si Namgang Jihu, mukhang wala pa rin siyang anumang balak na tumakas o sumuko. Dagdag pa niya sa kanyang isip, siguradong sobra-sobra pa rin ang tiwala at kumpiyansa niya sa sarili niyang taglay na lakas. At dito na po nagtatapos ang ika-26 na kabanata.